Kapag tayo ay kumukuha ng force, okay, kung gusto nating i-solve yung force na na-experience ng isang particle or ng isang area, ginagamit natin yung formula. This one, pressure is equal to force over area, or kung yung force is equal to your pressure and your area. So this works well kung ang setup natin is we have your, let's say meron kang water surface. Okay, that is your surface of water. And below or underneath our surface of water, meron tayong area, a plain area, a flat area. Ito yung area natin. We know that at this point below, sa ilalim ng liquid natin, let's say merong height dyan, h. We are aware or alam natin that this surface of our area lies at same elevation. Okay? Ibig sabihin, kung same ang elevation ng lahat ng points within this area, alam natin na yung pressure is uniform. We have equal pressure acting on a defined area. So masasabi din natin that because your pressure is uniform acting in a defined area, our force is of course uniform. Saan ba tayong uniform force dyan? Napakadali, di ba? So kung gusto mong kunin ng force, simply pressure times area. Ganun lang kasimple. Yan. Your force is equal to pressure times area. Okay ka doon. Walang problema doon. Okay, the problem arises or meron tayong setup na hindi ganito. So, kailangan din nating isolve yun. So, paano? Paano ngayon kung ganito ang nangyari? So, you have your water surface. But this time, instead of lying down, yung surface natin, which is plain, flat surface, hindi na siya nakahiga na ganito yung positioning. So, what if it lies vertically? Ganito. Or, other than being vertical, what if naka-inclined? Yan. So, what if vertical or inclined? So, kung vertical siya, syempre, may area pa din yan. Diba? Ganun pa din yung area niya. This is your area. Yan yung area niya. Let's say rectangle. Or kahit hindi rectangle. So, may area dyan. Ngayon, isipin mo, ano kaya ang behavior ng pressure natin sa point na yan? Sure tayo that the pressure at this point is different sa pressure at this point at your bottom ng ating plane surface. Mas malaki syempre yung nasa ilalim kumpara dun sa pressure na na-experience dun sa taas. Because the height below the liquid is definitely mas mababa sa taas kumpara dito sa ilalim. So your pressure will be varying. Kung ganun ang setup natin, hindi na pwede yung ginagawa nating force is equal to pressure times area because this pressure is not uniform anymore. So hindi na natin siya pwedeng gawin. The same is true kahit natagilid pa natin yan. Kahit itagilid pa natin, kahit inclined siya, ganun pa din ang mangyayari. Hindi pa rin uniform yung mga experience niyang force. Okay? So, gagawin natin today, derive natin. Ano ba yung formula kapag inclined na or nakatagilid na yung ating surface. Yan. So, ito na ang ating plane surface. Let's say meron tayong plane surface inclined below your liquid. Yan. Ito yung liquid mo. Nasa ilalim siya ng liquid. Yan. So, to take into account different areas na pwede mag-arise sa problem, kasi hindi naman laging rectangle, hindi naman puro square ang area na binibigay sa problem. So, para hindi tayo maging fixated sa isang area, let's just assume a random area. Angat ko pala ito. Masyadong angat. Sige. Dito. Yan. So, let's assume a random area instead. Random. So, walang shape.
Okay, walang definite shape. Let's just assume a random area. So let's say this is our area. Yan. And since yung area natin is random, and hindi naman talaga natin mararecognize kung anong shape yan, kita mo, the area will be varying from point to point. So will be using calculus to solve or to explain yung situation natin. Kasi hindi na pwede dyan yung normal na ginagawa natin sa pag-solve ng area. Kaya gagamit na tayo ng calculus. So sa calculus, ang ginagawa natin is we take a strip of area. We take a strip, this strip of your area. So this is your whole area. So kapag kumuha ka or if you get a strip of area, we call that your DA or your differential area. Okay? And sa differential area mo na yan, merong nag-act dyan na force. Okay? So, dito. And itong differential area na yan, ito yan, dito yan ha. Ito yung surface mo, ito lang yung, what do you call that? If this is your side view, parang ito yung front view natin. Okay, so ano lang to, parang sinum lang natin yung part na to and nakaharap na siya sa atin so that we can see ano yung nangyayari within our surface. Yan. So dito sa ating differential area na yan, let's say meron diyang nag-act na force. Okay? Let's call that force differential force kasi nga yung force natin is pabago-bago naman. Kasi pabago-bago yung area mo, so pabago-bago din yung force natin. So let's call that force differential force. Yan. So to solve for a differential force, ang formula mo dyan is your pressure times your differential area. So dito rin yan, force is equal to pressure times area. It's just that your area now is nagdi-differ. Okay, so know that the area here will be different sa area sa kasunod na point and so on and so forth. Uh, So your differential force will be equal to your pressure times your differential area. And let's say this force is acting, this force, itong point na to, this point wherein your force is acting, let's say yung height niyan mula sa vertical or mula sa water surface, the vertical height should be h. Okay, tawagin natin h. Yung distance mula sa point wherein your force, differential force is acting, let's call that h. So it's important to know as well that this h will change. Diba? Bago-bago din yan. If your differential force and your area moves, diba? Papalit yan, lipat sa baba, your H will also follow. So magbabago yan. Your H will be lower or higher depende kung saan yung point of interest nitong differential force natin. Okay? So this is your vertical distance mula kay differential force papunta sa water surface. Also, maglagay na rin tayo ng line mula dito sa ating surface papunta sa water surface in parallel. Okay, nakaparallel naman. And yung parallel distance na yan mula dito sa water surface hanggang sa point wherein your differential force acting, let's call that y. So in actual, pwede mong gamitin kahit anong letter. Okay? We do this for simplicity and para mas madali nating matandaan. Let's call this y. Yan. H and y. So also know that your y is varying as well. Okay? Si y nakadepende kung saan yung point of interest ni differential force. So these two will vary. And since nagawa na rin naman natin, nalagyan ng line or horizontal parallel force yung y dito sa ating plane surface, describe na rin natin kung ano yung inclination niya with respect to your water surface. Let's call that inclination theta. Okay, that is your theta. The angle of inclination ng ating plane surface sa sa water surface ng ating plane.
Now, with that being said, gawin natin itong pressure, palitan natin. Alam natin kasi that pressure is equal to your gamma times H. So I hope sinusundan mo yung ginagawa natin today. Lalabas to sa exam, mga derivation. Differential force therefore will be your gamma times H, your differential area. Okay, pressure, gamma H. Okay, so baka magtaka kayo, bakit sir hindi ko ginawan DP? Ito na yun. Okay, alam naman natin na si H will change with respect to your area. Pagbaba ng height mo, di ba bago yan si H? So, hindi mo na kailangang ilagay yan. Gets na natin yan. Magbabago si H. Now, from this figure, we can notice na merong relationship si Y and si H. By forming a triangle, a right triangle at that, you can have your theta right here, your Y, and your H. So makikita mo naman yan sa figure natin. Okay? And using your sine function, sine theta is equal to your H over Y. Diba? Your opposite kasi. So sine theta is equal to H over Y. Therefore, H is equal to Y sine theta. So itong value nito ni H, ilagay natin doon sa ating equation. Then you will have your differential force is equal to your gamma y sine theta times your differential area. At this point, okay na yung equation natin. Ang gusto natin gawin is ma-extract natin si force. Kasi yun naman talaga ang goal natin. Makuha natin ang formula to solve your force. Okay? Also note that the force na sinasolve natin dito or gusto nating i-derive, yan na yung resultant force natin. Okay? Naka-inclined man dyan or nakatayo lang yung ating plane surface, okay, resultant na yung makukuha natin. Now, para matira si F, what we will be doing is to integrate. Eh, alam naman natin yan. When you integrate your differential F, ang sagot mo dyan is simply your F. Okay, so integrate natin both side. But before we do integration sa dalawang side nito, particularly dun sa pangalawa, dito sa pangalawang term natin, tanggalin muna natin or i-extract natin yung mga constants sa equation. Ganun naman sa integration, di ba? Pag constant, i-isolate mo kasi hindi naman siya kasama sa i-integrate natin. So dito sa equation na to, ano yung mga constants? You have your gamma. Always note that your gamma will be constant. Laging constant yan. Diba? Hindi naman nagbabago-bago ang unit weight ng isang liquid. The same is true for your sine theta. Okay? Hindi magbabago yan. Theta na yan. So constant din yan. But your y, no, that's not constant. So as I've told earlier, your y will differ or will vary. Depende kung saan nakatutok yung differential force mo na yan. The same is true for your differential area. Since for your area, kita mo naman ang random ng object natin, di ba, ng ating surface. So kung nandito si dA, mas malawak. Okay? So paiba-iba din si differential area. So kasama yan sa i-integrate natin. Now, ready ka na to integrate. So the differential f, if you integrate that, you will have f. Copy mo si gamma sin theta since hindi naman yan magagalaw sa integration natin. Gamma y or integral ng y dA. So from calculus, alam natin that your integral of y dA, that is equal to a y bar. Uy, sana naalala mo. Kasi pag nakalimutan mo, GG ka. Pero okay lang kasi ngayon naaalala mo na siya. Ano ba to si YDA? So yan yung integral function natin. Ginagamit natin to solve for your centroid ng isang object. So kung nakalimutan mo na kung paano gawin or gamitin to, pwede mong balikan. Okay, so di ko alam kung na-discuss to sa calculus nyo or sa statics. But I believe isa to sa mga topics na dapat na cover. Okay, ano sa na ituro? It's just that dapat na cover siya. So kung hindi siya na-cover sa inyo, di sub-study mo. So aralin mo ngayon kung gusto mo siyang magets.
Integral of YDA. So, ginagamit natin to solve for your centroid. Okay, centroid ng iyong area, of course. Okay, and that's why equal siya kay AY bar. Para ka nag-Varignon's theorem dyan. Ba? Di ba sa Varignon's theorem, AX bar yata yun, kung nagkakamali. Ito yung centroid mo, ito yung total area. Anong ginagawa mo to get your they call that, to get your area? Ba A1, X1 plus A sub 2, X2, and so on and so forth. It's just that itong kabilang side ng equation mo, kinonvert mo into calculus. Okay, ganun lang yun. Search overview lang. Hindi ko na ituturo to. GG tayo pag tinuro ko pa yung nakabagay na lumipas na. So, balikan nyo na lang. Kung nakalimutan mo, kailangan mo yan. It's okay. You have to study talaga. Hindi nyo naman kailangan patayan na aralin talaga mula simulat hanggang dulo. Bigyan nyo lang ng background yung sarili nyo kung paano siya gawin. Or yung description, paano siya nag-work. Para hindi kayo ma-alien. Yun lang naman ang purpose nun. Sure, gamma sin theta, itong YDA, tanggapin na lang natin. Kung ito ay kung ayaw mong aralin, okay lang, tanggapin mo na lang na equal siya kay AY bar. Ganun minsan. Pag di mo magets, tanggapin mo na lang. Oo, ganito yung dinerive na to ng mga matatalinong tao noong unang panahon, tanggapin ko na lang. Sino ba naman ako para kontrahin sila? O, yan ang ginagawa ko dati nung college ako. Kasi hindi ko magets itong mga dinidiscuss nila, sir. Yung mga derivation. Hindi lang to, sa struct. Hindi ko rin magets yung mga pinagsasabi ng instructor. Pag di mo gets, tanggapin mo na lang. Alam nila yun. Naaralan nila yun eh. So sure sila dyan. Tama yung tinuturo nila. Hindi tinanggap ko. Okay din naman. Pero eventually, nagets ko din naman nung fourth year na. Minsan ganun. Kasi first time mo lang makita, magugulat ka talaga. Huwag kayo matakot kung hindi nyo nagigets ngayon. Hindi ibig sabihin mahina yung utak natin. Sadyang naninibago lang tayo. Parang pag nagdadrive ka lang ng motor, pag first time mo makahawak nun, I'm sure hindi mo agad ma-master yun. Diba? Ganun talaga. Decide ang tao para sa ganung bagay. Pero kaya mo yung matutunan. Yun nga lang, ang difference lang talaga ng mga taong successful at mga hindi, yung sinusukuan, aralin yung isang bagay. It's all about your mindset. Okay, Ibar. Basta tanggapin mo na lang kung hindi mo nagigets ngayon. Magigets mo yan eventually. Okay, gamma sin theta times A y bar. Alam mo si y bar? Same yan kay x bar. Okay? Parang si x component, si y bar, y component. Diba? Sa case natin, y bar. Kasi nga, vertical height yung pinag-uusapan natin. Tandaan mo, laging ang pinaka tinututukan natin sa hydraulics yung distance height. Kaya y bar ang nilalagay dyan, hindi x bar. Pero alam mo na itong y bar na to. Yan ay centroid. Centroid ng object. Okay, basta alam mo yung part na yan. Centroid siya ng object natin. So kung babalik tayo dyan, saan kaya si y bar? So lagay na natin. Ito yung center of gravity ng ating area. Medyo hindi pa. Siguro mga dito. Yan. So yung sinasabi niya dyan na y bar is yung distance, your distance mula sa surface. So mula dito hanggang sa center of gravity. Saan ba yun? Gravity. Hanggang dito. Yan. So from your water surface, mga dito, yan, hanggang dito sa center of gravity, this is your y bar. Y bar. Okay, basta tandaan mo lang kung ano si y bar. Your distance from your water surface to the center of gravity. And also, take note, pag y, yan ay parallel sa water or parallel sa yung plane surface, sa surface ng object mo. Okay, parallel yan. Pag h, vertical. Ay, basta huwag kayong malilito sa part na yon. Pag may nakita kayong y sa problem natin or sa hydraulics, pare-parehas naman yan. Pare-parehas naman yan kahit saan kayo o saang problem. Dito sa hydrostatic, same yung mini-meaning nila dyan. Pag sinabing y, distance siya from water surface but you have to follow yung axis ng ating plane object. Pag each naman, wala kang pakialam kung ano yung inclination, basta kailangan mo yung vertical distance mula kung saang point man yung tinutukoy niya hanggang sa water surface. That is your H.
So, ibig sabihin pala, kung y bar to mula doon, parallel, syempre dapat meron tayong ilalagay para naman sa vertical distance. Uh, uh, so, mula dito hanggang dyan, this must be your h bar. Yan. H bar. Okay? Okay ka na dyan. Yan si H bar. So, lagay natin F is equal to gamma area y sine theta o y bar sine theta. Okay, bakit ko pinagtabit si y bar sine theta? Kasi kukuhaan ulit natin ng relationship si h bar and si y bar. Kita mo naman, triangle. Okay? Know that y bar and h bar ay distance na sinukat mo from same point. Okay? Para silang galing dito. Okay? Para silang galing dyan, papuntang water surface. So, ito yon, triangle na yon. This is your theta. So, sir tayo, h bar is equal to y bar sine theta. Sure yan? Sure na yan? Eh, pag nag-sine theta ka dyan, makukuha mo yan. So, we can substitute h dito sa y bar sine theta. Therefore, we derive the formula y gamma h bar area. Okay, gamma times your h bar times your area. And notice that this gamma h, diba, pressure din yan. Pero tandaan mo, when we say h bar, that is your center of gravity centroid. So, ang tinutukoy na pressure dyan is the pressure acting at your center of gravity. Then, multiply mo sa area. So, itong dalawang formula na yan, pwede mong gamitin kung gusto mong ma-solve ang force ng hydrostatic force sa ating plane surface. So, that is your force. In actual, madali lang i-apply itong formula na to. Kaya huwag kayong ma-intimidate. Madali lang yan. Now, what if, or now na meron na tayong force, we will ask ourselves, or kung hindi nyo itatanong sa sarili nyo, itatanong yan sa problem, ano kaya ang distance from, kung ano yung distance ni force, or kung saan ba nag-act yung ating force. Diba? So kung may force ka, dapat alam mo kung saan siya nag-act. So alamin natin, saan ba nag-act yung ating force. So ito na kasi yung force mo. Yan. So saan siya nag-act? So let's say dito. Yan. This is your force. Force, F. So this is a resultant force. Saan siya nag-act? So you call that point wherein nag-act ang ating force as your center of pressure. Let's say nandyan. Right? This is your center of pressure. And most of the time, itong center of pressure ay hindi the same kung nasaan si center of gravity. So sometimes they do coincide, and kapag nagsasolve kayo ng maraming problems, malalaman nyo kung saang case sila nagko-coincide and kung saang case sila hindi. So hindi ko na sasabihin sa inyo. Kayo na bahalang mag-discover on your own as we solve through kung saan cases sila nagsisame. Pero most of the time, they don't. Okay? And kadalasan, mas mababa. Parang wala pa akong na-encounter na mas mataas si center of pressure. So, maybe, meron sa ibang pagkakataon. Pero, as far as I am aware, laging nasa baba ni center of pressure nasa baba lagi si center of pressure, okay, compared kay center of gravity. So, lagi nasa baba. And we call that distance between them, your CG and CP, as E. Eccentricity E. Now, for the sake of discussion or derivation, lagay na natin or lagyan natin ng tawag yung distance mula sa water surface, from water surface hanggang kay CP. Uh, let's call that perpendicular distance as y sub p. Ibig sabihin, ito yung y distance from our water surface hanggang sa ating center of
pressure, CP. Okay? Alam mo na yan, YP. So to find YP and eventually to solve for E, kasi alam mo naman natin, from this figure, we know that your Y sub P is equal to Y bar plus E. Okay, tingnan nyo lang sa figure, kitang-kita naman. Para makuha si YP, Y bar lang plus E. Okay, kita nyo yan ha. And so minsan tinakailangan explain, tingnan nyo lang yung figure na nabuo. Makikita nyo. That is your Y sub P. So ngayon, para mahanap natin si Y sub P, what we will be doing is we take a moment, okay, from our water surface along the line kung saan yung axis ng ating plane surface is nakalagay. Dito yun. And sa point wherein if we do a prolongation ng ating plane surface, tatama siya doon sa point na yon. Okay? And that point, let's call that point S. Okay, yung point sa ating surface of water. S1. So tandaan mo, nandyan si S. Bakit nandyan? Or bakit tayo mag-moment dyan? Pwede naman sa iba. No, we can't. Dito talaga. Ang purpose natin is we want to get the resultant moment of our hydrostatic force. Itandaan that your moment, siguro pwede kong kopyahin yung figure, kasunod na part. Can I do that? Para hindi ako scroll ng scroll. Sige. Ayan. Ayan. So, alam naman natin, or kung hindi mo alam, sige, tanggapin mo na lang. Moment is equal to force times distance. Moment is equal to force times distance. So, pag yan hindi mo pa alam, GG. Pero alam mo na yan for sure. So, moment is equal to your force times distance. Bakit? Bakit ito ang ginagamitin natin and bakit sa S? Because if we moment sa S, considering yung ating hydrostatic force, which is a resultant force, the moment of our resultant, M sub R, the moment of our resultant force about S, moment about about S. So tandaan nyo na lang, sa S tayo nagmo-moment. Okay, you have the force F, let's call that, sige, F na lang. And ano yung perpendicular distance from S papuntang F? Ano ba yung distance? Kita mo agad, Y sub P. Okay, so kaya tayo nag-moment kay S para masagasaan natin si F and si Y sub P. And so, F is your force and your distance is your Y sub P. Okay, so that is our moment of the resultant force. Yan. We also know the concept, or before we proceed, dapat alam mo yung concept na to. Ligo na nga dito. The moment of the resultant force is equal to the summation of moments from all of its components. And ibig sabihin, ano ba yung ibig sabihin yan? So make it, bigyan natin ng simpleng explanation. Diba? We know that the resultant force, sa statics na lang para malapit, is equal to your FV, horizontal force, and your vertical force. Diba kung meron kang vertical, meron kang horizontal, meron kang resultant. So kung magtitake ka ng moment or to get the resultant moment, you simply have to get the moment for your horizontal and sa vertical. Kasi most of the time, mahirap kumuha ng moment diretso sa resultant. Halimbawa, ito yung beam mo. Andyan yung reaction. Gusto mong kunin yung moment nito. Ito yung resultant. Di ba nakatagilid? Ano ginagawa natin? Nire-resolve natin into
components para vertical na lang and horizontal na lang. So bakit ulit ginagawa natin yon? Because when you are taking a moment, ang kailangan mong distance ay perpendicular. So anong perpendicular distance nito? Medyo mahirap, nakatagilid. So kung gusto mong kunin ang perpendicular distance niyan, kailangan mo gumawa ng straight line, hanapin mo yung perpendicular distance. Yun, 'di ba? Ang komplikado. Kaya ang ginagawa natin, nire-resolve natin into components. So tandaan mo na lang. Kung hindi mo ulit patandaan, tanggapin mo na lang. The moment of resultant force is equal to the summation of the moment from all of its component. And kapag hindi mo pa rin magets and gusto mong maintindihan, time na magbalik-aral. Balikan mo yung mga inaral mo dati. Kasi pag inaral dati, hindi dapat kinakalimutan hanggang hindi ka pa-graduate. Pag graduate ka na at gusto mo na mag-DPWH or mag-private company, yun, pwede mo nang kalimutan. Pero kung magtuturo ka tulad ko, huwag mong kalilimutan. The moment of the resultant force is equal to the summation of moment from all of its components. Yan. So ang gagawin natin, ito 'di ba yung ating resultant force and yung kanyang distance. Ngayon, kunin ulit natin yung resultant moment natin but this time ang gamitin mo ay yung components niya. Kasi alam natin na yung summation ng moment ng components nito equal siya kay FYP later on. So kunin natin yung components, moment ng components. Now, balik ka dyan. Ito yung force mo, resultant force. Ngayon, ano kaya ang component force nitong F? Isa lang naman dyan yung force na hindi pa nakukuha. You know, DF. Di ba? Alam naman natin na itong si F ay nakuha natin by summation of all differential forces along sa plane surface natin. 'Di ba? Kapag nag-integrate tayo ng differential force na 'yan, kukunin yan lahat mula doon sa taas hanggang sa ilalim. So iisa-isahin niya yan. So meaning si F is the accumulation of all differential force na isosolve natin. So meaning, yung force natin or the component of our force must be your differential F, dF. How about its moment arm, D? Ano kaya yung distance yan? Kita mo na, Y. And tandaan mo, itong Y na to, baka isipin mo, sir, bakit po hindi dy? Kasi gets na natin yan, that this Y will change, will change automatically as we go deeper or higher, okay? Liliit yan or lalaki. So si Y na yan is the distance that will vary along with your differential force. So lagyan na natin Y. So our resultant moment must be your Y times your differential force. But since, these two, itong dalawang to, ay lahat requires integration para ma-solve yung actual na components or actual na value. Diba? Kasi ito varying, your Y, your differential force is varying. Hindi natin pwedeng iwanan as is yan. Kasi kapag yan lang ang ginawa mo, itong particular na point lang na to ang isosolve niya. So para ang gawin ng ating equation is to solve the value for all points sa ating plane surface, gagamitan natin siya ng integral. So your moment about S or your resultant moment about S is the integral of Y times your differential force. But from our previous discussion, alam natin that this differential force is equal to your gamma y sine theta times your differential area. Okay? So, lagay natin. Your differential force is equal to gamma sine theta y dA. Okay? Dahil na tubig. Ah, now, lagay mo na to. Substitute mo na. Your moment or resultant moment is the integral of your y times your gamma sine theta y dA. And before proceeding with your integration, tulad ng ginawa natin kanina, all of your constant variables. Labas mo. Yan, the gamma sine theta. So your moment about r must be equal to your gamma sine theta integral of your y times y squared dA. Now, before proceeding with calculation,
sana natandaan mo itong y squared dA, that is the integral of that equation is actually equal to your inertia about your reference axis. Sabihin na natin S. Bakit S? Kasi yan yung reference natin dito sa ating pagde-derive. Kay S tayo naka-reference. Lahat ng equation natin, lahat ng distances natin. So your y squared dA is equal to your inertia about your reference axis. So ano to? This is your second moment of area ginagamit to get your inertia. And kung nakalimutan mo ulit, tanggapin mo na lang na yun ay equal. Kung gusto mong aralin, di search mo sa internet. Okay? So this equation, ginagamit natin to solve for inertia. Okay? Sa calculus ulit yan. Hindi ko alam kung tinuro sa statics or sa calculus. Pero na-discuss sa amin yun dati. Ay, hindi pala. Online yun. So inaral ko yan dati. Nang second year ako. Pero di ko rin gets yan ng high school, ang college ako. Di ko naman masyado nagamit. Pero okay na yun. At least alam nyo. Diba? Tanggapin nyo na lang. Equal yan or ginagamit yan to solve for inertia. Pero kung gusto mo ng mas malalim na pag-aaral, you are free to study kung ano or paano siya i-apply. So, since tanggap mo na to, tanggap mo na to kasi ayoko aralin. Equal yan sa inertia about your axis. Dilagay mo na. Gamma sin theta times I sub S. Okay? Kumbaga, explain natin ng konti. Pag sinabi mong inertia about your axis, so let's say this is your block and it lies, yung base niya ay naka x-axis. Yan. This is your y. This is your x-axis. So, if we reference, okay, let's say ix. Ano yung ix? This is your inertia about your reference axis. Sa case natin, naka-reference tayo kay s-axis. X-axis. Doon yung reference mo. So, itong I sub x, your inertia about your base, iba yan sa inertia mo about your centroid. You call that inertia about your centroid ay G. So, di ko alam kung ito ay something na ma-absorb nyo on the spot or something na maguguluhan kayo. But these two will have different value. So, pag sinearch sa internet, what is the inertia of the rectangle about the base and about the centroid, iba ang lalabas dyan. So, this is your neutral axis or your centroid of the base of your rectangle, of the rectangle. So, let's say this rectangle have your height h and base b. Okay, alam natin that the neutral axis should be h over 2 from the top and h over 2 from the bottom. So, centroid lang yan, yung n over a na yan, ay NA, neutral axis. Okay. Ano ang centroid or yung inertia ng ating rectangle about your centroid? Right? If you aren't familiar already, ito yon, BH cubed over 12. Yan. Your inertia about your centroid and your IX, ito yung inertia about your base, that is BH cubed over 3. Okay, magkaiba sila. And so, paano nakuha tong BH cubed over 3? So, gagamit ka dyan ng tinatawag nating parallel access theorem. Okay? Ito, fundamental concept ng inertia na dapat alam mo. Ito ay non-negotiable. So, kung gusto mo mapadali ang buhay mo next year and hanggang board exam, dapat alam mo kung paano gamitin ito. Pero madali lang naman siyang gamitin. The parallel access theorem or your transfer formula. Madali lang gamitin yan. Kayang-kaya niyan. Kung hindi mo pa-gets, huwag ka matakot. Okay? So that is simply your your IX, your inertia about your base or kahit saang location. Okay? Kahit saan. Yung IX na yan, sinasabi ko lang for convenience sake. Pero yung reference mo, pwede ka mag-reference kahit sa kapitbahay mo pa, pwede mong gawin yon. Basta, ito ang gamitin mong formula. IG plus AD squared. Itong IG, alam mo na to. Your inertia about centroid. In this one, hindi to nagbabago. Yung inertia about your centroid. But your I sub x will differ or will vary depende kung saan ka nag-reference, of course. Kasi nakabase siya sa yung inertia about yung centroid, your area, and yung din na yan, ito yung distance
mula sa yung reference papunta sa centroid ng yung object. So ito yung centroid niya, 'di ba? Ano yung distance na 'yon? Kaya kahit saan ka mag-reference, okay lang. Basta alam mo kung ano yung ilalagay mo sa D. Ay, yung area kasi okay ka na diyan. Basta alam mo yung area ng object mo, alam mo yung inertia, okay ka na. Yung D lang ang problema mo. So dapat alam mo yung distance mula sa centroid ng object papuntang reference. O, lagyan na, D squared. Okay? So pwede natin i-try ito. Try ko ba? Sige, try na natin. So para mapakita natin. So yung inertia about your base. So this time naka-reference tayo sa base. Okay, sa base ng ating rectangle. Okay, madalas ganyan. Either sa base or sa centroid. So kung sa base, ano yung IG, inertia about your centroid? BH cubed over 12 plus area. Ano yung area? Area ng rectangle? Base times height. Ano yung or yung distance mula sa centroid papuntang axis? Kita mo agad. H over 2 from centroid papuntang reference axis. H over 2 and you have to get the square. So square mo. Yeah, next. Your I sub x must be your BH cubed over 12 plus B times H squared H cubed, di ba? H times H squared H cubed over 4. And that is simply BH cubed over 3. So ngayon, alam mo na kung paano i-apply itong parallel access theorem. So magagamit mo yan sa mga susunod na mga adhikain mo sa buhay. Yan. So now, naalam na natin si IS. Alam mo na kung paano kunin yan, ha? So IS is IG plus AY bar squared. Pansin mo, itong IG at yung A, same lang siya dito. Okay, kay transfer formula. Ano na bago? Si D. Ano ba yung D? Distance mula centroid papuntang reference. Check mo. Ano yung Y bar? The distance mula your centroid, center of gravity, papuntang S, your reference axis. Okay, so that's your Y bar. So ganun din ang ginawa natin. It's just that this time, yung D mo, siya na si Y bar. So IG plus AY bar squared. So pwede mo niyang ipalit doon. Okay, substitute natin. So your MR, your moment about your resultant, must be gamma sine theta IG plus AY bar squared. Now, before we proceed, balik tayo sa value ni resultant moment kanina. Ito. Okay? Your resultant moment is equal to F times Y sub P. So, substitute natin. Wait lang. Paliitin natin to. Extra lang kasi ito, hindi talaga ito ang solve natin.